Hello, magandang hapon po. Magandang gabi. Pag-usapan naman natin itong yung extortion by installments. Saan ka makakita? Extortion by installment? Sabi ni attorney, kaibigan ko si Bombs. Hindi ko lang banggitin buong pangalan. It's clearly a fabricated entrapment story. A concocted one. The affidavit of complaint against Mabanta is devoid of truth. Fake and dubious from Tamba and FMJ, but it was not a complete affidavit signed by Romualdez, but his alleged aide named Noah Nokum. It's pure nonsense, extortion, a clear kidnap me technique, style and really, who faked his ambush under instruction of Marcos Sr. Bulok sin, but I sense danger for our country. Alam mo na yun, sir. Oh. Grabe. Ganon talaga yun. So, ngayon, I stand with CG Hero, Ido Manzano, and Franco Mabanta, and the whole team of PGMN. There is no such thing as extortion here. What happened was suppression of press freedom. Yan po ang nangyari dyan. At saka, ginawa nila ng kwento. Saan ka ba naman makakita ng sino ba nag-extort ng installment para kang nang hold up ng installment, pang hold up mo sa tao, hoy, give me a money and I'll kill you. Pero sabi ng ginhold up mo, wala akong pera, o sige, installment. Putsang ina. Paano mangyari ito? Eh di ba wala ngang natandaan nyo mga Bombay, wala hindi kinikidnap noon? Bakit? Kasi ang Bombay, magbabayad, arawan. Kaya kinikidnap pagka Chinese. Ay, gusto nyo ba ipasok sa bulsa ninyo ang ano bang dahilan bakit gano'n ang kwento nyo? Ito po ang totoong kwento dyan. Na-analisa ko na Attorney Melvin Matibag. Gumawa mga tauhan mo ng kwento ayon sa instruction mo. Imbento. Kasi unang-una po, hindi po pwede mangyari ang extortion na installment. Wala pong papayag mag-extort na installment. Kasi mabilisan yan, mahuli pa ako. Yung una, hindi ako mahuli. Pangalawa, pangatlo, pangapat, mahuli ako. Kaya wala pong taong extortionist na nag-extort na installment. Ang extortion, isang pangalan sa robbery. Ibig sabihin may nang hold up pa na installment. Tangin na naman. Ay! Wow, mali. Pero bakit, ang tanong, bakit ginawa nila na installment? Eh kasi gusto na palabas yung 300 million. Eh wala silang pera makukunan kasi freeze ang pera ni Romualdez. Gumawa na sa senaryo. Nagpagawa ng pera sa rekto. Ay, nako. Yung klaseng mga tao na hindi mo intindihan kung saan ang galing. Matindi to ah. Ay, Jesus. Kaya bago ako magpatuloy, patugtugan muna kayo ng hawak ko ang beat. Hawak ko ang brief. Ay, nako. Wala na kayong magagawa. Lalo nang tinitira si Sara, lalong mananalo. Ayan. Dali lang ha. Ulit-ulit na, hindi ko pa na-pasa. Hindi ko pa na-shoot. Sara, Sara, wala nang iba. Yan. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapak
mapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Ulit. Wala naman ako. Para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ulitin natin kasi medyo pumalpak ako. Ulit. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Ay, di repeat, Mr. Castro. Siya lang So, Binbin Matibag. makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik. Para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Yan, regalo ko sa mga sinungaling kagaya ni Melvin Matibag, kagaya ni Claire Castro, at si BBA na tumangkad. Tingin 5'7", 5'9", 5'7", tapos bumata. Maliban na, ospital pa nga. Kaya yan si Juliet, yan ang ano mo. Mga idol mo, mga sinungaling. Pati boses bumago. Puti. Hayop naman talaga. Ngayon, ito, patugtugin muna natin yung pangtira natin. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod
Ah, isa pa. May bisip ako isa pa. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, tirador. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Toto Kausing. Okay. Pag-usapan natin. Alam mo, natatawa ko sa inyo. Sabi nyo, fake news yan, mabanta. Hindi po ako niniwala dyan. Ako po ay veterano na news writer, news editor sa People's Journal Tonight. At may pruwiba po sila na ginagawa nila ang trabaho nila. Ang pag-akusa na nangingikil, standard defense yan ng mga politiko na mga tiwali. Akalain mo ito, usisain natin isa-isa kung bakit hindi ako naniniwala sa kwento ni Matibag. Una, gumawa ng affidavit. Sino ang complainant? Dapat si Romualdez. Sino pumirma? Sino wanukon? Ay, di maupay. Waray ayo. Waray upay pa, waray ayo na. Pangalawa, yung affidavit, hindi man lang binanggit kung anong oras na tumawag. Walang screenshot. Aligasyon na may tumawag daw. Kasi si Jihiro daw tumawag. Bakit siya tatawag? Ang dami na kinita nila, tatawag pa sila. Kailangan pa ba nila yun? Kung sino nag-akusa, siya ang may obligasyon magpapatunay. Pangalawa, yung affidavit mo walang laman. Affidavit mo no one, no kun. Walang laman. Dapat ang complainant dyan si Romualdez. Bakit hindi si Romualdez pumirma ng reklamo kung totoo yun? Pangapat, alam na alam nila ni CG Hero, ni Ido Manzano, ni Franco Mabanta, at si Atty. Rowena Guanzon, alam nila na walang pera si Romualdez kasi na-freeze, na-frozen ng Court of Appeals. Kaya bakit ka mang extort sa taong walang pera? Binububo niya Pilipino eh. Ngayon, pinakahuli na taranta at katarantaduhan dito. Bakit April 30 nagreklamo? May 1, May 5 ba kayo nag-operate? At ang ayon sa kwento na ginawa ni Noah Nocon, ay binibigyan daw sila hanggang May 5. Sa May 5 daw, ilalabas daw ng PGMN ang 90-minute na expose laban sa contractors transactions ni
Romualdez. Kailan kayo nag-operate? May 5, alas 8 ng gabi. Eh di ba't lumampas ng deadline? Bakit wala namang nilabas? Walang binigay na pera. Hindi ibig sabihin, hindi totoo. Kasunod, nung pumasok ang NBI, may dala silang 20,000 pesos na totoong pera. Tag 1,000. Nilagay sa bag na Adidas. Duffel bag kung tawag din nila. Itim ang kulay. Tapos, may mga budol money na sadyang pinagawa daw ni Matibag sa rekto. Eh bakit hindi mo hinuli ang gumagawa? Krimen yun, counterfeiting. 8 taon ang parusa niyan. O pagkatapos, gumawa ng kwento na ang nagreklamo, gumawa ng kwento na hindi daw kaya ni Romualdez ang outright na 300 million. Kaya napagkasunduan na tag 75 million, 4 na bigay. Tanginan nyo man ninyo, oy. May hold upper ba na papabigay ng 4 sa kanyang hinold up? Ginagawa niyong gago mga Pilipino eh. Hindi makapaniwala na kwento. Pagkatapos, bitbit na nilang maleta, bitbit pati yung maliit na bag, pumunta sila sa lugar ni sa anong pangalan ng lugar nun? Sa Makati. Hindi, muna sila sa Valle Verde. Sa Pasig. Tapos walang tao daw, pinuntahan daw sa ang bahay niya sa Makati, sa letter V ang street, pangalan ng street eh. Ano ba yung street din sa Makati? So anyway, pumunta kayo doon sa parkingan, binaba ninyo mga maleta, kasama ang bag. Tapos, tawag kayo ng tawag, nire-record nyo ang tawag kay Mabanta. Tumawag ng ahente ng NBI na nagpanggap ko noon na tauhan ni Romualdez. Tapos, nirecord nyo, patay kayo ngayon. Yung pag-record, wiretapping violation yan. Ang kulong niyan ay 6 na taon. Magagawa nyo lamang yan kung meron kayong authority galing sa korte. Tapos pumasok kayo, wala kayong dalang warrant of arrest. Wala rin kayong dalawang search warrant. Umakyat na kayo ngayon. Pag-akyat nyo doon, dire-diretso kayo sa kwarto. Ang katok nyo, pak. Ang lakas. Meron bang entrapment na malakas ang katok? Ang entrapment po, diskarte na mga opisyal, mga pulis, ay nagkunwaring mabait, nakipag-usap, tapos iabot ang pera, tapos ang tagahuli iba. Meron bang entrapment na kakatok? Pagkatapos marinig mong katok, sabay bigla, face on the wall, hands on the wall. Tapos nakita mo ang video, yung bag na maliit, sarado. Ang zipper hindi bukas, sarado. Anong ibig sabihin nun? Kung magbigay ka ng pera sa akin, ako na nag-extort sa iyo, sigurista ako, tingnan ko muna yung bag ko may pera, wala. Eh bakit yun sarado, hinuli nyo na kagad? Kapalpakan. Ibig sabihin, yun po mga insidente na kasinungalingan ang akusasyon na nang-extort si Mabanta, sila ni Ido Manzano. Kabalastugan yun. Wala pong nang-hold up na installment ang bayad. Ang extortion kasi hold up ang isang pangalan yan eh. Pagkatapos, nag-inaristo ninyo, hindi ba lang ninyo sinabihan ng Miranda rights? You have the right to remain silent. You have the right to an attorney. And if you cannot afford, the government will provide you with one.
Putang ina. Ganito na bang NBI ngayon? Akala ko nobility, bravery, integrity. May bravery na lang natira sa inyo. Wala na yung nobility, wala na yung integrity. B na lang ang tawag sa inyo. B. Anong B? Bubo. Wala na yung NI. So, NI, no integrity. Pwede mo sabihin, no bravery, no integrity. Kung sa gwardiya, no ID, no entry. Kung sa Barensian, no guts, no glory. Kung sa army, no retreat, no surrender. Talo pa kayo ng gwardiya no ID, no entry. Oh. Kaya nag-resign si Santiago kasi iyan ang pinapagawa ni Lisa Araneta sa kanya. Marami kang pinapagawa. Oh, yan. Pakinggan muna natin pakinggan natin unang pakinggan natin. Ito pang isang sinungaling bago ko magkwento dyan. Akalain mo ba, tumakbo na sa 18.5 trillion ang utang ng Pilipinas? Ang sinisisi nila si Duterte? Ha? Sino bang umutang? Si Duterte kayo? O, pakinggan nyo to yung katarantaduhan. Katarantaduhan ni Fidel Castro. Napakasinungaling. Puro na kayo kasinungalingan ang ginagawa ninyo. Kayo umutang, si Duterte sisihin nyo. Lumaki ang utang dahil namana po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. Ha? At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga... Di umano. Ganito lang po kasimple yan. Ang utang na iniwan ni Duterte nung pumalit si Marcos ay 12.79 trillion. So kung 12.79 trillion, kung 0.79 din yung 18, edi 6 trillion ang inutang ni BBM. Almost 6 trillion. Wala pang COVID dyan ha. Wala pang Parmali dyan. Okay, Duterte, walang trabaho tao. Hinahatid pa sa kada bahay ang pagkain. Lahat, mga 60 million na Pilipino na injeksyonan na 3 beses sa COVID. 1,000 ang 3 injection. Ibig sabihin 60 billion na yan kung 60 million. Grabe. Bakit lumaki ang utang? Matindi kayo kasi sinungaling. Ito pa. Pinapasakalye ko lang yan ng mga kwento kasi para mapakita ko sa inyo na walang kwenta yung inyong pamahalaan ngayon. Pamahalaan ito ng mga kawatan. Ganoon lang po ang aking masasabi. Tapos, ito si CG Hero. Beauty queen ito. Meron bang beauty queen na nagnanakaw, na nag-extort? Pwede pa si Beast, the Beauty and the Beast, si Beast mag-extort, pero si Beauty hindi. Nakakaloko tingnan. Grabe kayo. Ayan si CG Hero, beauty queen, representing the Philippines. Oh, kalaban niya, Holland. Sino pang iba? Oh, taga Lubao, Pampanga to si CG Hero. Ito yung nagkumontra kay Madriaga. Sabi ni Madriaga, kumuha siya ng 100 million sa isang mall sa Lubao. Sabi ni CG Hero, taga Lubao ako, walang mall doon. Puta ka na mga sinungaling talaga kayo. Nuknukan ng kasinungalingan ang ginagawa ninyo. O, tapos ito naman ang sabi ni CG Hero sa kanyang statement na nilabas dahil hinahanap siya ng NBI.
Itong statement niya. Ito. Pakinggan natin yung statement ni CG Hero. na si Franco Mabanta at 4 na si Hero sa complaint affidavit ng longtime aide ni Romualdez sa Sinoa Nocon kaya ipatatawag din siya ng NBI. Sa isang mensaheng ipinadala ni Hero sa DZRH News, sinabi nito na kailanman ay hindi siya nakipag-ugnayan sa kampo ni Romualdez at hindi nito ginamit ang kanya umanong dokumentaryo para mangikil. Paliwanag nito, ilang buwan ang kanyang ginugol para mabuo ang kanya umanong expose tungkol kay Romualdez kung saan mayroon pa umanong tumulong sa kanya ng mga congressman at mga pribadong individual. Dagdag pa nito, may tumawag pa umano sa kanya nitong April 30 at May 1 para hilingin sa kanya na maging friendly umano kay Romualdez, bagay na kanyang tinanggihan. Matatanda ang sinabi ng NBI na kinikila ni Mabanta si Romualdez kapalit ng hindi nila paglalabas ng video na magdidiin sa dating House Speaker sa serye ng korupsyon sa Kamara. Batay naman sa statement na inilabas ng PGMN, iginiit nilang walang nangyaring extortion at si Romualdez umano ang nasa likod ng pagpapaaresto sa kanila na tinawag nilang set up. Sabi ng PGMN, ginawa ito ni Romualdez upang patahimikin sila at para hindi mailabas ang umano'y 90-minute expose kay Romualdez. Sa ngayon, sinabi ng abogado ng kampo ni Mabanta at Hero na si Attorney Bernice Piñolo Rodriguez na wala pang natatanggap na sabina si Hero. Kasado rin ngayong araw na magpiyansa sina Mabanta pero tumanggi na magbigay ng impormasyon ng kanilang kampo kung magkano ang itinakda para sa kanilang kasong robbery extortion. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ang DZRH. At tinanggini ko na ni CG Hero. Kandidato to Miss Philippines. So, pagkatapos, ipakita ko sa inyo yung statement ng PGMN. Ito po yung statement nila na official statement. Nangako po sila, pag makalugar sila, ay ilabas na nila sa lahat ng platform ang kanilang 90-minute na documentary laban kay Romualdez. Ito pong sinabi nila. PGMN Franco Mabanta breaks silence. Claims that it was a setup. They have been filming a 90-minute video that would be devastating for Martin Romualdez. No extortion, victim card, doubting father card. Why not release the video? So, we are innocent, sabi ni Franco Mabanta. This was a setup. Over the last 5 months, PGMN completed immense, comprehensive, painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. What we have is devastating. The episode was filmed several weeks ago. It has been fully edited. It is a 90-minute long packed with hard evidence and ready for release. That is why this is happening. There was no extortion. There were 0 threats from us. That's all bullshit. The evidence provided showed one side. Asa na ba ako? One side of the story. We committed no crime. We can prove it. Tapos Romualdez did this to silence us. Why? Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current troubles, with the ombudsman hanging over his head. As President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants and is at least willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration. Days before our arrest, we had been privately warned multiple times by powerful close friends who were aware of the situation that there is legitimate concern for our physical safety in that any or all of us could be hurt or killed by hitmen. In light of this, even before the arrest, I give specific explicit instructions that if anything, literally anything, that be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every major social media platform for everyone in the Philippines to see. Ayan.
We at PGMN have always taken profound and sincere pride in going after the bad guys. Yesterday, we made the difficult choice to go after the worst of them all. And we are where we are. If this is the price to pay to do what's right, then so be it. I want my 5-year-old and 2-year-old sons to look back at these decisions when they're older and see the kind of man their dad was. Dear Martin, you know what you did to the country. We know that you did to the country. Soon, hopefully, everyone will too. Signed, Franco Mabanta. Ganun po sinabi niya. So narinig nyo? Yan po sinabi niya. So ngayon, take advantage ko tong yung pinalabas ni Edo Manzano na kung saan ay tinira niya si Martin Romualdez. Grabe kayo, ha? This is suppression of press freedom ang ginagawa ninyo. May simple akong tanong. May respeto pa ba tayo sa sarili natin bilang mamamayan? In Transparency International's 2012 Corruption Perception Index, the Philippines placed 105th out of 176 countries this year. Mula 101 noong 2016 hanggang 111 nitong 2017. Pang 120 ang Pilipinas kumpara sa kabuang bilang na 182 na mga bansa na kasama sa pag-aaral na ito. Corruption is not complicated. Kapag may ghost project, may kulang na classroom. Kapag may overpriced contract, may kulang na gamot. Tanong lang, dapat ba talagang normal ito? Kasi kung titignan natin ng maayos, sa halip na plataforma ang talakayan, pera ang bumida sa taong bayan. Chicharon ba kayo? Dahil ang ingay nyo pag kinakain kayo. Umalis, ha? may mali. Normal na sa atin ang hirap. Normal na sa atin ang pila. Normal na ang delay. Normal na ang pasensya na. Because when a problem repeats itself for decades, it is no longer an accident. It is tolerated. Competence matters. Integrity matters. Track record matters. And so does specific plans. Tanungin natin ang direkta. Number 1, ano ang eksaktong gagawin sa edukasyon? Number 2, ano ang timeline? Number 3, ano ang budget? Number 4, number 5, and number 6. And here's what makes it worse, the supply. I am now calling for those who are guilty of robbing the people to repent. Repent! Sinong Repent! Walang magbabago kung pareho pa rin ang binoboto at pareho pa rin ang dahilan kung bakit natin binoboto. Self-respect is disciplined. It asks questions, it checks facts, it demands answers, and it refuses to reward failure. Mga kaibigan, ang pagbabago hindi nagsisimula sa kandidato. Nagsisimula sa atin. Now, here is the uncomfortable part. Edu Manzano, one of the most iconic and enduring figures in Philippine entertainment and a public servant defined by integrity. An award-winning actor and legendary television host, he has spent 4 decades at the apex of the industry, earning the respect of audiences across generations. From film to television, Edu built a career not just on talent, but on consistency, professionalism, and credibility. Across some of the country's biggest shows, he became a household name, bringing intelligence and composure into millions of Filipino homes. But beyond the spotlight, Edu chose to serve. He has held key roles in public office, including as vice mayor of Makati, where he brought the same discipline and professionalism into governance. He also served as chairman of the Optical Media Board, leading efforts to regulate media distribution and combat piracy, approaching the role with fairness, accountability, and a sense of honor. Because for Edu Manzano, public service is not about power. It is about responsibility. It is about showing up with genuine character, making tough decisions, and standing by what is right even when it is not easy. That same standard defines his entire career. Refined,
measured, and built on trust. He is not just a star. Edu Manzano is an institution, a multi-generational force of nature, and now Edu is proudly PGMN. Yan si Edu Manzano. PGMA na siya. So ngayon, titingnan natin. Hindi nila titingnan na nakatulog lang. Sigurado ko gaganti mga ito. Ang problema lang, nahalata na ang mga diskarte ninyong palubog. Siguro para mas maganda is ipakita ko yung video na kung saan ay kayo naglabag ng karapatan na pantao. Hindi ko makita ang video na yun. Hindi bale, nawala na yun. Hindi ko na lang papakita. Ipakita ko na lang ang mga litrato na kung saan nagsasama si Bongbong at saka si Marumulo Ricardo Mabanta. Franco Mabanta. Ito, ipakita ko sa inyo. Ayan, sino yan? Di ba? Sa kaliwa, pinapalabas ni Claire Castro na si katabi ni Franco Mabanta ay si Sara Duterte. At saka si Karen Jimeno at ang isa At saka sa kabila si Duterte katabi ni Franco Manalo. Pero sa kanan, nagitian pa si Marcos tsaka si Lisa. Sa bahay mismo ni Marcos sa Forbes Park. Meron pang isa. Ito. Nagyakapan pa. Niyakap pa ni Marcos si Franco Mabanta. Ito po. Ang sarap ng yakap, ang higpit ng yakap. Siguro may crush si Bongbong kay Franco Mabanta. Tingnan nyo Yan tingnan nyo. Ayan ang higpit ng yakap ni dalawang kamay pa ni Bongbong gumagano'n sa kay Franco Mabanta Tapos si Lisa yumayakap din kay siguro may crush din kay si gwapo rin si Franco tapos yung anak nila na si Bini Marcos umaakbay kay Franco Mabanta. So anong ibig sabihin ni Claire Castro na ipalabasin niya na si Duterte naman na may kasalanan dito? Kung may buhok lang ako, kakamutin ko buhok ko. Problema, wala na akong buhok Ganon po ang mga tarantado dito. Ano pa bang ibang ilalabas natin dito? So, inaasahan na lang natin na makabalik. Ito lang for siguro, ipakita natin ang litrato ni CG Hero. Kawawa naman si CG Hero. Mangyari sa kanya isang magandang extortionist. Biro mang maganda na extortionist. Ayan dating beauty queen yan. Dating beauty queen yan. Ang buong pangalan niya is Camille Jensen CG Hero. 38 years old. Yan siya. Si CG Hero, 38, ay isang media personality, news anchor, political analyst at dating beauty queen. Pinanganak noong February 1988 sa Lubao, Pampanga. Nagtapos bilang cum laude sa University of the Philippines, Diliman. At naging ghostwriter para sa mga politiko at kolumnista. Malawak ang kanyang karanasan sa media. Naging host ng Mata ng Agila International sa Net25. Courtside reporter ng ABS-CBN Sports para sa Maharlika Pilipinas Basketball League.
pangunahing host ng Happy Time at boses ni Sirit sa Fill in the Blank ng TV5. Nagtrabaho rin siya ng 1 taon bilang flight steward ng Saudia. Sa larangan ng pageantry, kinurunahan siyang Miss Global Philippines 2016 at naging first runner-up sa Miss Global 2016 na ginanap sa Manila. Sa kasalukuyan, isa siyang news anchor ng Peanut Gallery Media Network kung saan nagbibigay siya ng matalas na diretsahang pagsusuri tungkol sa politika sa Pilipinas, mga personalidad at mahalagang isyu ng bansa. Ayan. So nakilala na ninyo. Yan po ang tinatawag nila na Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakit na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Okay. So, maraming salamat, no? Yan naman, paki-like na lang. Pakipasa para marami makakalam ng totoong kwento dito sa tinatawag na extortion laban kay Martin Romualdez. Isa lang masabi ko, wala pong extortion na ang pagbibigay ng pera ay installment. Ang extortion po ay isang pang-hold up. So, nakakita na ba kayo ng pang-hold up, installment? Sabi ng hold upper, balikan na lang bukas. Kaya nga, yung mga hold up, mga kidnapper nung araw, hindi nangingidnap ng Bombay. Kasi ang Bombay, pag kinapin mo, araw-araw ang bayad. Okay? So, magandang gabi po sa inyong lahat.